Pampabalisa, panawagan sa taong matagal nang hindi nagpaparamdam sa inyo. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking tuturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo na videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagkomento dito sa aking video dito po sa loob ng aking channel, mag-ingat po sa lahat na mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa loob or sa kanilang WhatsApp account. So, ayun po, para iwas scam na lang po tayo. Ikaw ba ay isa sa mga nakakalimutan na ng inyong partner? Nakalimutan ka na ba na kontakin, tawagan, or talagang nakalimutan ka na talaga? So, gusto nyo ba na mabalisa siya at hindi siya mapakali at ito ay tatawag sa inyo na tipong hindi niya kakayanin kapag hindi siya makakontak o makakatawag sa inyo? Kahit na siya po ay nakablock sa inyo or kayo po ay nakablock sa kanya, siya po mismo ang hahanap ng paraan, siya po mismo ang maghanap para makontak ka o paano kanya kontakin. So dito po ay pwede po ninyo itong gawin kahit sa inyong ex, yung ex ninyo na miss na miss nyo na at hanggang ngayon ay mahal nyo pa at gusto ninyo na kontakin kayo ng inyong ex dahil gusto ninyo siyang makita o makasama. So pwede nyo po itong gawin sa inyong ex o di kaya sa inyong sa taong nagkakautang sa inyo or may utang sa inyo na gusto ninyo na magbayad sila sa inyo na hanggang ngayon ay hindi kayo kinukontak or kayo po ay nakablock sa kanya. So ganito po ang inyong gagawin upang siya po ay mabalisa at maaalala kayo. So ayun po, ang materialis na ating gagamitin dito ay kailangan lamang natin dito kandila lamang. So kandila lamang po, kandilang puti. So pwede pong tea candle kung ano ang meron kayo. Basta po ito ay kandila, bago po dapat na kandila. At syempre kailangan natin dito ng panindi, pusporo o di kaya lighter. So kailangan na mag-isa lamang kayo na gumawa nito at walang dapat na nakakaalam at hindi po dapat mo ito ipapaalam sa kahit kanino kapag ito ay inyong ginawa. So dapat po ay wala makakadistract sa inyo habang ginagawa ninyo ang ritual na ito. So ayun po, pumunta lamang kayo sa loob ng inyong kwarto at doon po ninyo gawin ang gusto ninyo. So ngayon po, kapag ready ka na, ay pwede mo na itong simulan. Kumuha ka ng panindi, posporo o di kaya lighter. Ngayon po, kapag nasindihan mo na ang kandila, ilagay mo lamang ito sa iyong harapan. Ilagay mo lamang ito sa iyong harapan at titigan mo lamang ang apoy ng kandila. Titigan mo lamang ang apoy ng kandila. Dapat po, kung sino man yung tao na target ninyo, siya lang po dapat. Isang tao lang po dapat ang pwede ninyong gawan dito. So, titigan mo ang kandila at isipin yung target ninyo na gusto ninyong mabalisa or yung tao na gusto ninyong tawagan kayo or maalala kayo. So, dapat po yung pagkatitig po ninyo sa kandila, para bang yung mukha niya ang nakikita mo. Focus mo po dapat yung sarili ninyo sa pagtitig doon sa apoy ng kandila. Focus po dapat at isipin mo ng husto yung mukha niya or bago mo gawin, tingnan nyo muna siya sa kanyang larawan. Tingnan nyo muna sa larawan bago ninyo gawin ang isang ritual para po pagtingin ninyo sa apoy ng kandila, yung mukha niya yung makikita ninyo. At isipin po ninyo gamit ang inyong isip. Gamit ang inyong isip, hilingin ninyo kung ano man yung gusto ninyo. Hilingin ninyo na kukontakin kanya, hilingin ninyo na mababalisa siya. Kung hindi kanya makontak, hindi kanya makausap, maghanap siya ng paraan paano kanya mapuntahan, humanap siya ng paraan paano kanya makontak, paano kanya matawagan. Yung tipong hindi siya mapakali o hindi siya makakatulog hanggat hindi kanya makukontak o makakausap. Yun po ang dapat nating gawin. Dapat po nanggagaling sa ating puso ang ating ginagawa. Dapat focus po dapat sa paggawa.
and nakasintro po tayo doon sa Kanya. Nakasintro po yung isip natin sa Kanya habang ginagawa natin yung gusto natin. Isip po ang gamitin ninyo, or pwede din po ninyong kausapin yung maririnig siya pero walang makakarinig. So, ganun, ang gulo. So, ayun po, dapat po, or pabulong lamang. So, ayun po, dapat nasa loob kayo ng inyong kwarto gumawa. Ayun, hilingin ninyo lahat-lahat kung ano man yung gusto ninyo. And pagkatapos nun, pagkatapos ninyong humiling, huwag nyo munang patayin kaagad yung kandila. Hayaan nyo muna ng mga ilang minuto na nakasindi yung kandila. Hayaan nyo muna. And isipin nyo lamang ng isipin yung target ninyo, 100% yun. Hindi makakatulog ang taong inyong gagawan at talagang mapupuyat siya magdamag. So, ayun po, kailan ito pwedeng gawin? Gawin ito sa kahit anong araw at kahit anong oras. Pero may i-recommend po ako sa inyo. Gawin po ninyo ito sa gabi. Sa gabi po ito the best gawin. Yes po, sa gabi, at magugulat na lamang kayo na kinabukasan meron kayong marireceive, or ilang araw meron kayong marireceive, makukonta kayo o kukontakin kayo. Siya mismo maghahanap ng paraan paano kayo kontakin. So, ayun po, mas the best itong gawin sa gabi. Sa kahit anong oras, basta po gabi, dahil tahimik na po ang paligid. So, ayun, kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang sa baba upang ma-replyan ko po kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.